Magandang araw mga ka-abi. For today's video, mag-update lang tayo sa ating mga kalapate at nauwi nga tayo ngayon. So meron tayong pupuntahan bukas na kaganapan kaya nauwi tayo ngayon at magbibideo tayo. Ayan, so update lang tayo sa ating mga breeder. Ito yung mga breeder natin. So ito yung susunod natin na gagamitin. Ayan, so ipaparis natin dito sa grisel. Ito yung grisel na gagamitin natin, nakaparis niya. So malaki din yung ilong. So hindi ko lang alam kung may similya pa to. Ayan, so bali kalapati to ni Sir Anthony Molo. So paparis natin dito sa ating Homer, Classic Racing Homer. Ano, gandang kalapati. So hindi ko alam kung ano yung kalalabasan nito. Pero sana maging checkered na grisel yung lumabas, tas white flight pa. So mas magandang kulay. Pero depende yan kung ano lalabas sa kanila. Kung ano magiging kulay nila, okay lang naman kahit anong kulay ang lumabas. Pero mas lamang to na grisel ang lumabas. Parang dominant kasi yung grisel pagka nag-anak to. Kung minsan naglalabas pa ng mga puti to. Halimbawa katulad nito, parang blue grisel siya. Ayan o, nakita nyo. So hindi na siya yung standard grisel na kulay puti. Tas batik-batik. So yun yung kasi standard na grisel. So ito, may kapares na siya. Parang blue bar siguro yung kapares niya. Kaya ganyan yung lumabas. Blue grisel na. So hindi tayo sure kasi medyo alanganin tayo sa kulay. No? Nakita nyo naman siguro. Pero sana maging maganda yung breeding natin dito. So yung isang grisel dito nawala na. So bali nakakuha na siguro ulit ni Sir Anthony Molo. So ito yung ginamit natin nung nakaraan. So ngayon ito yung kapatid ni Jefferson, gagamitin din natin to. So hindi ko alam kung saan ko mapaparis to. Ayan o. So si Jefferson mga kaabi, yung blue bar natin yun. Yung blue bar natin na maraming ang hinakot na award yun. At multiple pulling winner. So marami tayong napanalunan dun. Kahit pa paano mga nakakurot yun. So ito yung nanay niya. Ayan o. So magnanay yan mga kaabi. Ayan, ito. Saka yun. Yung choco na yan, magnanay. So, yan din yung nanay ni Jefferson. Ayan, yung nag-overall natin. Kasi ito, mga Morris na yan. Gandang kalapati, oh. Ito ata kay Sir Anthony Molo din ata itong isa na to. So, hindi ko alam kung ano yung linyada niyan. Ito, sa atin to. So, ito yung Falcon line na binread ni Sir Sadjan, ni Boss Sadjan. Ayan, so shoutout sa kanya. Pare, MJ Sadjan. Shoutout din pala kay Anthony Molo. So ito, hindi ko alam kung kanino to. Hindi ko matandaan, baka kay Sir Anthony Molo din tong blue bar na to. O baka kay Sir Sadjan. So hindi ko na kasi maalala. Pero ito, malamang sa hindi sa amin to. So sa kanila lang naman, yung dalawa lang naman na naglagak sa atin ng ibon, si Sir Anthony Molo saka si Sir Sadjan. So bali ang gagamitin lang natin, nakalapate ni Sir Anthony Molo, ito. Ayan o, gandang kalapate, grisel. So yung grisel niya naman na yan, bali parang unknown line lang ata yan. So parang binili niya lang ata sa bata. So dalawa kasi yung grisel na yan. So hindi ko alam kung saan galing. So sa susunod, pagka nandito si Sir Anthony Molo, tatanong natin kung saan galing. So update naman tayo sa iba natin na kalapate. So ito naman yung pamilya ng blue bar natin. So medyo humahabol-habol na yung katawan ng mga blue bar natin. Saka yung pakpak nila, yung haba ng pakpak. Ayan. So siguro 1 linggo na lang. Na-late to 1 buwan na to. Pero maiksi pa yung pakpak. Nakita nyo, ito yung sinasabi ko na late matured. So na late matured to kasi medyo bansot. So hindi naman sila nagkabulutong. Pero yung haba ng pakpak nila, maiksi. So, dapat sa 1 month kasi mga kaabi, medyo lumilipad-lipad na yan. Ito, wala po. Ayun o, nakita nyo naman siguro. So, maiksi pa yung pakpak. So, late matured to. Ito yung magulang nga nila. So, pag-iisahin pa natin to ng anakan o pisaan. Para sa ganun maparami natin. Mga tatlong clutch ang isasali natin. Malaman natin kung magklik-click yung pairing nila. So, sa pagpaparis kasi mga kaabi, sa pagpaparis ng kalapate, hindi kayo nakakasigurado na sa unang paris nyo o dalawang anakan sa inyo, malalaman nyo na kung reject yung
yung anak nila. So hindi ganoon mga ka-abi. So kailangan at least mga tatlong pares man lang ng anak nila yung masubukan nyo para makita nyo kung maganda yung ibubuga. So sa ibang bansa nga parang 5 o 6 na pares ata na anakan yung ginagawa nila para malaman nila kung mag-click yung pairing. Kasi hindi naman talaga basta nag-pares ka agad at nag-aanak agad ng champion kahit na champion to champion. So ito para sa mga newbie, bibigyan ko kayo ng idea sa pag-breed kasi tiyagaan din. So hindi basta nakapag-breed kayo na isa okay na tapos i-cross nyo na ulit sa iba. So kumbaga ililipat nyo na ng kapares. So hindi ganoon sa breeding. So kung minsan talagang inaabot ng 5 anakan hanggang 6 na anakan bago maganak ng champion. So tayo 3 lang yung sinubukan natin. Tayo kasi pag nagbre-breed 3 lang. Kung sakali na maging maganda yung resulta nitong mga anak nila, yung 3 pares, halimbawa 3 pares nakapag-anak tayo ng 3 sunod. At maganda yung naging resulta kahit papano naglaklak at dumudulo nung pa lang natin inuulit yung breeding. So hindi tayo basta nagbre-breed ng marami kasi small fancier lang tayo, so kailangan ma-testing natin at saka masubukan natin lahat ng kalapati natin, pero hindi ganun kabilis katulad ng iba na isang pares lang okay na. Pagka nawala yung isang pares na yun, ang ginagawa nila kuminsan binebenta na, kuminsan kinocross na nila sa iba o binabangga na nila sa ibang lahi. So hindi ganoon pagka breeding mga ka-abi. Kumbaga talagang check nyo muna. So ito kasi personal experience ko mga ka-abi, yung kalapati nga namin unang salang or pangalawang salang ata namin, pangatlo, bali pang-una ata o pangalawa na salang namin, nag-champion. Kaso yung breeder mga ka-abi, isinoli na namin sa hiniraman namin. So hindi kami kasi, kumbaga parang ang namin kasi doon mga ka-abi, masyadong magastos kapag nag-breed ka. So kaya ang nangyari, sinoli namin yung breeder. So bali pinsa namin yung may-ari ng breeder nung una namin champion na kalapate. Bali pang top 15, pasok sa top 15 yun. So hindi ko alam kung pumasok sa top 10 kasi last lap hindi nag-clock yun. Pero last lap kasi nung bago i-load yun, parang 7 na lang o 9 o parang gano'n, 10 na lang silang live. Kaya automatic top 15 yun. Kasi last lap, smash din yung nangyayari. Puro smash yung race nun. So last lap, kinapos pa yung kalapati natin. Dapat pasok tayo sa top 10 or top 5 man lang kung nag-clock. Kasi parang 4 lang ata yung nag-clock na live nun. Kaya kami, pasok kami sa top 10. Kasi 10 nga lang yung nag-ano nun. Pero top 15 ata ang inabot nun kasi pag nabutasan kayo tapos yung ibang butas din na isa at mas mabilis yung speed sa inyo, masisipa pa kayo nun. So sa super setan, hindi lang tayo nakaparte ng super set nun, pero pumarte yung kalapati natin siguro, hindi ko sure kung 3,000 to 15,000. Doon naglalaro yung premyo. So maliit lang yung premyo nun kasi parang top 15 lang, tapos summer race pa, 3,000 to 15,000, parang ganun lang. So yung napanalunan naman namin doon mga ka-abi, bali binalik lang namin sa kalapate. Kumbaga pinabili lang ng breeding cage, tapos mga patuka, doon lang napunta yon. So walang napunta sa amin doon. Sa halaga kasi na napanalunan nyo kapag ganun lang kalit, talagang sa kalapate lang din mapupunta. Abonado pa kayo. So kumbaga sa pagkakalapate mga ka-abi, tiyagaan lang din talaga, saka kung talagang passion nyo. So huwag nyo isipin, nakikita kayo, magcha-champion kayo, mananalo kayo ng malaking pera. So ang isipin nyo mga ka-abi, yung kaligayahan nyo, kung masaya ba kayo sa ginagawa nyo. Kapag ang inisip nyo kasi yung premyo mga ka-abi, gugulong at gugulong kayo kasi dyan eh. Kasi kung minsan kahit na mag-champion kayo, maliit lang yung nakakaparte nyo, lalo na kapag hindi naman super set yung kalapate nyo, maliit lang yung makukuha nyo. So huwag nyo isipin yung premyo. Kumbaga yung pera pagka sa kalapate, darating at darating yan kung nakalaan sa inyo. So huwag nyo isipin na mananalo agad kayo ng napakalaking pera kapag sumali kayo sa race. So yun nga sa breeding mga ka-abi, yung sinabi ko sa inyo, ganun nga, pati yung mga finisher namin, yung mga unang subok namin na kalapate, once kasi na binread namin,
binebenta na namin. Hindi katulad nung ibang fancier na talagang tinatabi. Kaya ngayon, ito yung mga breeder namin nakatabi. Kaya ito, ayan, napakarami yan. Kung katulad dati, etong kalapati na to, na-i-out na natin to. Kung katulad dati na ginagawa namin, na kapag tapos namin gamitin, binebenta na namin yung anak, nilalaro namin. Yun na yung ginagamit namin. Pero mas maganda pala kapag ganito, nahintayin nyo muna na mag-result na maganda. Para na preserve nyo yung linyada. So hindi ko na kasi na-buyback yung magulang ng mga una namin na inirace o inilaro nga. Kaya sayang. Kaya ito, sana maging lesson din sa mga newbie na nag-aalaga ng kalapate na wag nyo agad ibenta yung kalapate nyo kapag nagamit nyo. O kaya wag kayong panghinaan ng loob na unang anakan pa lang tapos natalo na. Yung iba nga pinapatay pa. So wag nyo gawin yun kasi malay nyo susunod na anakan mag-champion na kayo. So dalawa lang naman yan So try and try lang. Tapos pagka natalo kayo talagang ganoon. Doon pa lang kayo humanap ng ibang breeder o i-cross nyo sila sa iba kung sakali kung saan mag-click yung pairing. So mas maganda mga kabi kahit mga 3 pares man lang na anakan yung isa lang nyo. So ito gagamitin din natin to Ayan. So bali may anak siya na nilalaro natin ngayon. So update tayo dun sa ating mga panglaban naman para ma-check nyo rin. So bali training kanina, nakauwi naman parang 3rd training na ata o 4th training na kanina. South din yung lalaruan nun, kaso open race. Since wala nga tayo kanina mga kabi, ayun yung kalapati natin na yun. So hindi natin na-pooling. So naisabay lang natin siya sa training. Buong buo pa yung ipot. Nakita nyo naman maganda yung kondisyon. Kahit na medyo palugan na ulit tong kalapati natin, makita nyo na maganda yung kondisyon kasi buo pa yung ipot. Ayan. So sayang dahil kung isinaling araw natin sa pooling kanina, sabi ng mga nag-aabang, panalo tayo, top 5 tayo sa pooling. Kundi top 1, pasok tayo sa top 5. Kasi malapit lang, balik sa malapit kasi ulit yung hagis. So sayang, mabilis kasi yung kalapati natin na to. Naglolo ko lang dahil talagang ganito to. Kailangan dito mapag-itlog natin o mapag-anak natin para bumilis ulit. So depende rin kasi sa pag-aalaga ng kalapati yan. Kapag nakakasanayan magloko ng nag-aalaga, naglolo ko din yung inaalagaan. Ano boss Tunying? Ano yung sasabi mo? Ayan. Ano, may shoutout ka ba? Yan, so sila yung nag-abang kanina ng kalapate, siya kasi nag-aalaga ng kalapate mga kabi. So ito naman yung mga panglaban natin no. So bali, okay naman yung uwi yan, kumpleto sila kanina nung nakauwi. Ito hindi natin to kasali, sa susunod pa to. Bali young bird lang kasi yung kasama sa open race. Ito young bird to, mas bata pa to kaso hindi natin masasali kasi yung ring neto paso na, kumbaga luma na. So ito mabago yung singsing neto, dapat nga young bird to sa isang club kaso hindi natin naisali kasi nagpede ring tayo so hindi natin naisali, 8 ata to o 9 yung young bird natin sana na kasali ngayon. So sayang yun kasi nga nagpede ring tayo, hindi umabot. So naka young bird naman sila na summer, kaya ang ginawa ko mga kabi, hindi ko na sila sinali sa south kasi young bird naman na summer, dalawa naman yung singsing nila So yun yung ginawa kong technique sa kanila. So kumbaga hindi natin i-load, sa susunod na lang natin i-load. Pero ngayon nag-open race nga, kaya ilalaro din natin sila sa south. Since south naman talaga yung laro netong mga kalapati natin na to. Ito summer yan Pero niloload na rin natin yan. Dalawa yung summer natin dyan, ito, saka yun. So in case na magkasunod-sunod yan, maisasali natin sa lahat yan basta makatagpos tong mga kalapati natin na to. Ayan. So okay naman, maganda yung pauwian natin. At okay din yun So sa susunod baka i-pooling natin. Pero titingnan natin kung makakauwi siya sa susunod na lap. Parang 3rd lap na ata o 4th lap. Ito, yung kalapati natin na to. So nag-clock naman siya nung nakaraan. Kaso 700 nga lang yung speed. Kaso netong malapit nga lang yung hagis, mabilis nga yung naging uwi niya. Parang minamani niya lang. Pagka medyo malayo kasi mga kabi at natutulog na siya sa truck, parang kinakapos. So pagka ganyan mga kabi, malamang sa conditioning yung kulang dyan. So sa pag-aalaga, kumbaga sa pag-aalaga ang kulang kapag ganyan na iniloload yung kalapate tapos kinakapos. So yun yung mahirap dyan kasi pagka hindi natin natutukan, talagang kakapusin yung kalapate So sayang. Pero okay lang yan kahit na mag-clock lang siya na mag-clock, kahit basta 700 yung speed. Mag super set man lang tayo dito sa kalapate natin na to, pwede na. Yan
So, good luck sa atin at sa mga nagre-race ngayon, sumasali sa race. Sana mag-clock din kayo sa susunod pa na derby o ng lap. Ayan, so hanggang dito na lang ang video natin at in-update ko lang kayo. So, hindi ko alam kung may itlog na itong isa na to. May itlog na ba to, Boss Tonjing? Wala pa. Wala pa. May sobra pang pagkain, no? Dapat hindi na sobrahan to. Ayan. Ay, meron siguro. Ayan. So, check mo nga kung may itlog na. Tapos tapon mo na rin yung pagkain na yan. Dapat. Oh. Wala na yan. Oh, sige. Pangay Tapon. niyo. Pakain mo dyan sa kanila. Pakain mo sa kanila. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod na video, magsha-shoutout tayo. Kasi abangan na siguro nun o magbibigay na naman ako ng tips. Marami kasi nag-aabang o nagre-request sa atin ng tips. Kasi, ba't daw hindi na tayo nakakapagbigay ng tips samantalang yung mga una nilang pinapanood sa atin, puro tips. So, ngayon, baka magbigay tayo, magsingit tayo ng mga tips kahit na konti lang. Kumbaga, mag-ano tayo ngayon, babawi tayo sa mga follower natin. So hanggang dito na lang yung video natin mga kabi. Happy flying sa inyo. God bless.